Tip number 10. Papakulong kami doon dahil makabayan kami. Di ba duki-duki yung mawawa? Diba, mas marami siyang content na pwedeng gawin sa akin. Hindi niya nare-realize. Kami ang July Boys. Sa April Boys kasi ito. Oo, no, ayan. My vlog, my rules. Morning guys, dito ako sa aking morning routine, ang maglakad-lakad tuwing umaga. Yan, part ng aking ng aking routine pag weekend, pag uwising sa umaga, lakad-lakad. Okay? Isa sa mga part ng morning routine ko ng paglalakad ay yung magtitingin dito sa Laguna de Bay. Medyo maulap kaya yung mga bundok hindi kita sa kabila eh. So at least kahit paano sa syudad meron ko pa rin nakikitang ganitong klaseng scenery. Nakaka-relax din kahit paano. Okay? So yo, Laguna de Bay. Isa pa sa part ng morning routine ko ay yung magpa-araw syempre sa araw kasi healthy naman yung magpa-araw ng 6 AM to 8 AM. So kailangan talaga ng katawan natin yun kahit paano pawisan, magalaw at nasisikatan tayo ng araw. Then sinasabay ko na rin yung breathing exercise. Yan, kailangan yan. So yung mga basic necessity ng ating katawan na hindi natin masyadong napapansin na malaki pala yung bagay nang naitutulong nito sa ating mga katawan. So kung kayo mga dapat nagbigay kayo ng time mga ganitong morning routine kasi kailangan siya ng ating katawan. So lakad-lakad sa 15 minutes pa-araw between 6 AM hanggang 8 AM. Tapos breathing exercise malapit sa mga puno, ayan. Tapos yung siyempre nakakagalaw pa. And then pinaka maganda sa lahat yung kasama yung water therapy, tubig, 3 liters a day or 8 glass to 10 glass a day. Kailangan katawan yan. So this is my raw vlog ngayon. Pakita ko yung aking, hindi mo siya daily kasi hindi ko rin siya nagagawa araw-araw dahil maaga rin ang pasok ko sa trabaho. Weekends, ayan. And of course kung may mga pagkakataong walang pasok, although kahit may pasok, ginagawa ko rin yung ibang routine ko. Okay, so pag weekends ganito, ayan, morning exercise, maga akong gumigising, lalakad, habol ko yung sikat ng araw ng 6 AM or 7, mga ganun. Okay, and nag-stretch para mag-gain ko ulit yung strength na nawala sa akin kasi nung nagkasakit nga ako halos bahay lang, parang na bedridden na, tapos bawas nga ako ng kain for diet. Ayan, doon sa mga nakapansin sa akin na pumayat na daw ako. Ayan. Hindi po ako pumayat dahil sa sakit ko. Pumayat ako dahil ginusto kong pumayat. Kasi part yun ng aking plan para mag-get rid yung aking mga meds. Okay? So hopefully, effect siya. Bawas na rin ako ng maraming pagkain na dati paborito ko ngayon. Actually, hindi na rin ako nagkakape. Wala nang soft drinks totally. Isda, gulay, prutas, madalas saging, and of course taking food supplements para naman dun sa mga minerals na vitamins and minerals na hindi ko
ko na na-acquire sa pagkain kasi yung mga tinigil ko na tulad ng mga karne. Okay? So, ayun. Marami ng bago sa buhay ko. Marami akong binago kasi kailangan siya. Okay? Ganito pala pag nagkakasakit ka, nare-realize mo lang yung mga bagay-bagay na maling ginagawa mo noon pagka nagkakaroon na siya ng epekto sa'yo. Ang masakit, pag irreversible siya. Pero pag kaya pa naman, siguro habulin. Kaya dun sa mga walang sakit dyan, yan. At alam yung may mga nararamdaman na kayo at may nade-develop, na hindi issue dito ang edad. 32 lang ako, pero high blood due to high cholesterol level sa katawan. So, yeah, mahirap magkasakit. Okay? Mahirap magkasakit. Ito natin ang konti. Gaano nga ba kahirap magkaroon ng sakit? Siyempre, bukod dun sa physical adjustment, meron ka ring mental adjustment, emotional. Okay? Sabagay, depende rin sa sakit eh. Okay? Saka depende rin sa may iwang trauma ng sakit na umatake. Well, anyway, ayun na, nasabi ko naman sa mga unang video ko dati na ano yung naiwan sa akin trauma nung nasa province ako, inatake ako ng gano'n. Kasi mahirap na dahil may kinalaman na yung puso eh. Okay? So hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin naman yung hanggang ngayon. Mga ganun, may nararamdaman kang konti, sakit ng ulo di mo paliwanag, sumisikip na dibdib, dahil nag-develop na rin akong acid reflux, pamamanhid ng kaliwang kamay. Ayan, yung mga yan pagka nagkakaroon na ng parang something like isip mo, ano ba, gumagaling ka ba o hindi, pila na naman ba siyang atake any moment. Nantay ko pa yung resulta kasi ng 2D echo eh. Hindi ko alam kung tamaan pa rin si heart. Okay. Pero sa kabila nun, nakikita ko naman may pag-asa pang gagaling ang isang tao. No? I keep on researching sa mga natural ways na pwedeng ibalik sa normal ang katawan natin. Kasi ako naniniwala ko na ang katawan natin nagkakaroon ng self-heal. Especially science teacher ako. No? Ayun yung mga bagay-bagay na inaalam ko, research ko kung paano siyang mababalik sa dati. Naabuso natin yung katawan, naabuso ko yung katawan ko, aminado ako nun. Napaka-workaholic ko kasi. At the same time, solo lang kasi ako sa buhay, kaya lahat ng ginagawa ko, decision ko on my own, pati pagkain and everything. So ayun, napabayaan, nagresulta ng sakit niya. Okay? Wala namang kung ano pa man. Kaya lang talagang mayroong mga pagkakataon na aatake sa isip mo na ano ba yung nangyayari sa'yo, ganito, babalik ka ba sa normal, sometimes nakaka-depress a little bit. Okay? Tapos minsan hindi mo pa alam kung paano ka mag-open sa ibang tao, so, kahit sa mga close mo, tungkol sa nararamdaman mo, kasi ang topic hindi ka maintindihan. Mabako sa taas kasi inopen na yung tangke ng tubig eh. Baka matuluan ako. Well anyway, tuloy ko lang yung sinasabi ko kanina. Ayun, sa akin mahirap akong mag-open ng aking sa loobin. Okay, kung ano nararamdaman minsan kasi nami-misunderstood. Although nagpapasalamat ako dun sa mga friendship na kagaya ko rin, ginaguide nila ako. Sir Tamoria, thank you very much. Yan, special mention. Kasi yan, gagayad niya ako. And other teacher din sa Olivares College na may same condition as me. Yan. So, ginaguide nila ako kung ano yung mga dapat kong gawin. So, yun naman sa mga tao na nagpapasalamat ako kasi yun, kakaintindihan kami. Isang bagay na naintindihan ko nung nagkasakit ako, part ng treatment ng isang taong may sakit, yung naiintindihan mo siya, yung nasusuportahan mo siya emotionally sa kanyang ginagawang pagpapagaling. Kasi mahirap pala na kahit na yung natural medicine matuklasan mo at maraming scientific research na effective siya, pero yung kanyang emotional status ay down, parang negative laging iniisip niya, ay mahirap din palang mag-effective yung bagay niya. So dapat talaga may emotional support yung may sakit.
Ngayon ko lang naintindihan kasi ako na yung nandoon. Okay? So, may mga kaibigan kayo, mag-ana, kapatid, na merong sakit. Ang pinakamagandang magagawa doon is to have emotional support. Yan. Bigyan natin sila ng positivity para kahit paano ay makatulong doon sa healing process. Kasi the more na nagiging negative ang ating thinking, the more na nagre-resist ang katawan na mag-self-heal. Yan. So, mahirap magkasakit. And mas mas nakita ko pa yun nung nakakilala ko ng mga tao na mas worse yung sakit kaya sa akin. Sakit sa puso na talaga, condition na may cancer, hypotension. Mas delikado kasi ang hypotension rather than hypertension kasi napaka-near nila sa cardiac arrest. Okay? At itong mga tao to, nakita kong gaano pa-positive, gaano ka-active. Kahit paano, nandun na sila sa mas malalang condition sa akin. Kaya napapaisip ako, may karapatan ba ako magreklamo? Wala, malakas. So, I need to choose to become positive and do whatever I can to heal myself. Okay? And of course, faith is the biggest thing. Okay? Sabi nga natin, si Lord ang greatest healer. Kung naniniwala ka doon, nagkaroon ka ng faith. Okay? So, hindi naman masamang i-pray sa Kanya yung paggaling natin. And then, yung paglakad ng tama according sa Kanyang will. Diba? Sabi nga doon sa narinig ko, hindi naman gusto rin ng God na nahihirapan tayo. So, embrace Him and His will. Sunod tayo doon. Diba? And laki pa natin ng prayer na sana gumaling tayo. At saka yung aim kung bakit gusto mo pagaling. Baka naman nagpapagaling ka. O nagpapagaling tayo. Ang aim natin bumalik sa kalokohan natin. Hindi ganun. Dapat ang aim natin is to heal, to go to the new path, which is the righteous path na dapat natin puntahan. Okay? So, yan lang. Yan ang aking raw vlogs ngayon. Tapos na rin ako maglakad-lakad. Minsan ginagawa ko ito sa loob ng bahay na to. Lakad-lakad na paikot dito, 5 minutes. Okay? So, sa lahat ng may mga sakit dyan, anumang sakit dyan, may paraan para gumaling ang katawan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Okay? Once na nawalan ka na ng pag-asa, that's the time na may hirapan ang gumaling ang ating katawan. Okay? Do research. Then ask your doctors, your health specialist on your condition, ano bang pwedeng magawa dyan. Maraming paraan. Okay? And of course, don't forget, mahal tayo ni Lord. Kaya, have faith. Okay? So, yan lang. Salamat sa pagsama sa aking raw vlogs. Ganito lang yan. Okay? Kita ulit tayo next time. Salamat. Comment kayo kung may gusto kayo i-comment sa baba. And then, thank you very much. Like videos, share. This is Kuya Dance, signing off. Bye-bye. Thank you very much. God bless.